Samantala, via Zoom, makakasama natin sa ating programa sa second half. Katulad ng binanggit natin kanina, si Attorney Nancy Germay and Cajes, Attorney 5, Head of Legal Division, Human Settlements and Adjudication Commission, Regional Adjudication Branch 12. Okay, Attorney Nancy, maganda umaga. Hello po, Ma'am Ven. Magandang umaga po at sa lahat po ng mga viewers and listeners ng iyong programa, magandang umaga po at maraming salamat po sa pag-imbita na naman sa HAC sa inyong programa. Okay, Attorney Nancy, kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay yung rights and recourse of buyers when he fails to pay installments, no? Yung karapatan Yes po. at saka yung pwedeng gawin no ating mga buyers sakaling hindi sila makabayad doon sa kanilang installment. So, Attorney Nancy, tuloy-tuloy na tayo. Ano ba yung batas na maaring maging batayan ano tungkol dito sa pagbabayad ng isang buyer dun sa kanyang nabili no na unit? Ang batas po natin diyan, Ma'am Ven, ay ito po yung Republic Act 6552 o yung Realty Installment Buyer Protection Act o mas kilala po siya bilang Maseda Law. Ito pong batas na ito ay naglalayon na protektahan po ang mga buyer ng real estates na nagbabayad ng installment sa mga mapang-abusong kasunduan o kontrata. Sakop po nito yung mga transaksyon na may kinalaman sa pagbebenta or financing sa pamamagitan po ng installment sa pagbabayad ng isang residential real estate. Hindi po kabilang dito, Ma'am Bian, yung mga real estate gaya ng commercial at industrial. So, RA 6552 po ang batas niyan. Oh, so meron palang gano'n ano, yung mga mapang-abusong kasunduan o kontrata? Yes. Opo, O onerous contract po. ano usually yung nakikita natin pagka yung gano'n, yung mga mapag-abusong kasunduan at kontrata na yan? Yun po lumalabag sa mga provisions ng RA 6552 na like for example, nakabayad na ng at least 2 years or less than 2 years. Minsan po hindi na po binibigyan ng mga palugit o grace period. Pero po sa batas ng RA 6552, may karapatan o recourse po si buyer. Oh, okay. So, dapat makita natin ano, yung mga kontrata ninyo, yung mga agreement ninyo, yung mga Yes po. kasunduan na 'yan. Dapat siguro talagang babasahin natin ng husto no kung tayo yung mga bibili. Yes po, kasi po, pinaghirapan po natin ng pera yon. So, dapat po ating punain, basahin po talaga yung mga kontrata. Kasi po may mga kontrata minsan na yung maliliit na ang letra. So, ayaw na nating basahin kasi nakakapagod. Pero po, dahil pinaghirapan po natin yung pera natin, mas mabuti po na basahin at alamin po kung ano ang laman ng ating kontrata na pipirmahan. Yon. So, ulitin natin, Attorney Nancy, ito para lang dun sa mga residential real estate. Hindi kasama, Yes sabi mo po. kanina, yung mga commercial at industrial. Pag sinabi ba natin commercial at industrial, so ano yung mga ito? Ay, yung kaibahan po ng residential real estate, yun po yung mga subdivisions and condominiums. Other than that po, yun na po yung commercial at industrial. So, hindi po siya kabilang sa RA 6552. Okay, okay. So doon na, yung susunod na tanong natin, ano yung mangyayari, Attorney Nancy, no, sakali na magkaroon nga ng financial problem itong si buyer at hindi agad makakabayad kay doon sa developer o doon sa owner, doon sa project owner? Sa batas po ng Maseda Law, kung ang buyer po ay nakapagbayad ng installment na at least po 2 years, Ma'am Ver, siya po ay mayroong dapat grace period o palugit para magbayad. Ang grace period po na ito ay katumbas ng 1 buwan or 1 month para sa isang taon, kada taon po 1 year na siya ay nakapagbayad ng installment. Halimbawa po, Mang Bien, si buyer nakapagbayad na po ng 3 taon sa kanyang installment. So dapat po ang grace period na ibigay sa kanya o palugit is 3 buwan po na walang karagdagang interest. Pero Ma'am Ven, ito po ay may limitasyon. Ang karapatang ito ay ma-avail or ma-enjoy lamang ni buyer isang beses sa bawat 5 taon na kanyang kontrata at extensions kung meron man. Oh, sa So yun po bawat ang 5 taon karapatan, ba, Attorney yes. Nancy?
Yes, ma-avail or ma-enjoy po ni buyer sa bawat 5 taon maka-enjoy si buyer o ma-avail niya itong karapatan na ito na grace period sa 5 taon po ng life ng kontrata niya. So dapat kung at least 2 years na nabayad ni buyer, may grace period po siya na 1 month kada 1 year po pagbayad ng installment niya. Ayun, okay. So yung magkano usually ang ibinabayad, Attorney Nancy, dun sa installment? Kapag halimbawa nagkaroon nga ng problema? Ah, yung pong di pa ba magbabayad po tayo ng monthly installment. So kung hindi po makapagbayad kasi magka-financial problem yung si buyer, so may dapat palugit yung cash po na binabayaran natin. Kasali po diyan ma'am yan yung sa computation yung mga down payments sa pag-compute ng grace period. So i-compute po yan lahat. Tapos kung ilang years po nagbayad si buyer, kung lumampas po siya sa at least 2 years, so may palugit po siya na 1 month every 1 year na bayad. Okay. Kung magkano yung binabayad niya dun sa installment? Yes po. Yes, monthly installment po. Okay, okay. So, ang tanong, nasusunod na tanong naman, paano naman daw kung less than 2 years lang? Less than 2 years lang nakapagbayad ng installment si buyer. Ano yung may grace period din ba? Yes, may grace period po binigay si Maceda Law kay buyer. Kung less than 2 years po siya, dapat po bigyan siya ni seller or developer ng grace period na hindi bababa sa 60 days mula po sa araw ng due date ng installment na dapat magbayad siya. Kung mabigo po si buyer na magbayad within that grace period, maari na pong kanselahin ni seller or developer yung kontrata. Pero ma'am Ben, hindi po ito automatic na magkansela. Dapat po mag-issue si seller or developer ng notice or demand of cancellation of contract or notice of rescission of contract at dapat po bigyan si buyer ng 30 days pa mula sa pagtanggap niya ng demand of cancellation. Dapat may 30 days po siya bago ang actual na pagkansela po ng kontrata. Ayun. So, ulitin natin, Attorney Nancy, dapat merong 30 days, so 30 araw mula nang matanggap ni buyer yung notice of cancellation ng Cancellation. kontrata. Ito'y maaring Yes palugit po. sa kanya. May grace period po siya na hindi bababa sa 60 days ng VEN. Tapos po kung hindi na makapagbayad si buyer, pwede na pong kanselahin after the 60 days. At least 60 days. Kapag hindi na po nakapagbayad talaga si buyer after the 60 days, the grace period, pwede na pong kanselahin ni developer or seller yung kontrata. Pero yung sabi po na batas natin, dapat bigyan pa ng another 30 days si buyer from the time na natanggap ni buyer yung notice of cancellation ng kanyang kontrata. Yun. So, bukod dun sa 60 days, may another 30 days pa ulit siya pagkatapos Yes, na matanggap bago yung yes po. notice of cancellation. Yes po, ma'am. Yun. So, ngayon, maibabalik ba ang binayad ng buyer? Yung mga binayad ng buyer sakaling makansela na ni developer yung kanyang kontrata? Kung ikansila po ng developer o your seller, ma'am Ben, yung kontrata, dapat po i-comply ni developer o ni seller yung mandatory twin requirements. From the word itself po, mandatory twin requirements, sabi ba ng SEDA law. Ito po yung isa. First requirement po, nararapat po na i-refund ng seller or developer ang naibayad na cash surrender value ng buyer. Ito pong cash surrender value ni buyer ay katumbas po ito ng 50% sa kabuuang nabayad po ni buyer. Kabila na po doon yung down payments and mga other options. Kung higit na po sa 5 taon ang pagbabayad ni buyer, may sinabi po yung batas natin, may karagdagang 5% or 5%
sa bawat taon po na maaring ibalik sa kanya. Ang ngunit po, Ma'am Bien, hindi dapat sumobra sa 90% yung mabalik na cash surrender value. Halimbawa po, Ma'am Bien, nakapagbayad na po si buyer ng 6 years, so sobrang 5 taon na po yan. So aside from the 50% po, may additional na 5% pa si buyer. So dapat ang cash surrender na matatanggap ni buyer is 55% na. Kung 7 years na po siyang magbabayad, dapat 60% na po ang matanggap na cash surrender value ni buyer. Pero again po, hindi po dapat sumobra sa 90% na kabuuang nabayad ang matanggap na cash surrender value. Isa po yun sa requirement. Ang pangalawang requirement So po, Ma'am Bien, pinaka-maximum, yung Attorney pag-issue. Nancy, ay 90%. 90. Yes po, ma'am. 90% po. Hindi dapat sumobra dyan sa 90%. Yung pangalawa naman po requirement, Ma'am Bien, na mandatory is yung sinabi ko po kanina na dapat mag-issue ng si seller or developer ng notice of cancellation or demand for rescission ng kontrata na dapat notaryado po yun, Ma'am Bien, yung mga notice of cancellation and demand for rescission. So, as I said earlier, yung actual po na cancellation ng kontrata ay dapat po after 30 days sa pagtanggap again ni buyer ng notice or demand for cancellation ng kontrata. Ayun, So, yun po. okay. Dapat Paano sunod po naman yung dalawa. daw, Attorney Nancy, kung sakali nagbanta ang seller o developer ng isang housing unit na kakanselahin yung kontrata dahil umano hindi nagbabayad ng monthly installment si buyer. Tapos, i-refund na lang daw ng seller o developer yung 50% ng total installment payments. Eh sabi naman daw ng buyer, hindi naman kasi daw fully na-develop o fully developed at ayon yun sa kasunduan nila. So, ang tanong dito, tama ba ang seller o developer sa halimbawang ito? Mali po si seller developer, Ma'am Bien. Ang halimbawa pong ito, hindi na po sakop ng Maseda Law. Ang batayan po nito is yung PD 957, yung regulating the sale of subdivision lots and condominiums, providing penalties and for violations thereof. So, kung mag-violate po si seller or si seller or developer, hindi po natapos yung kasunduan nila o walang development na nagagawa, maari po siyang si buyer po ay maaari pong mag-demand ng full payment. Hindi na po yung 50%. Maaari po siyang mag-demand ng full payment kasi po in default na po si developer or seller na hindi niya nagawa or na-develop yung project. Hindi na sunod yung license to sell. Kaya po, ang batayan po is 957 at hindi na po yung Maseda Law. Ayun. So may iba pa palang batas na pwedeng gamitin ano sa mga iba-ibang mga kondisyon ng Yes dito sa po. pagitan ng developer at saka ng buyer pala, no, Attorney Nancy? Yes po. Yun. Okay. So, naku, wala na tayong masyadong oras. Pero Attorney Nancy, baka meron kang gustong ibigay na mensahe dun sa mga nakikinig sa atin, lalo na yung mga buyer natin sa mga real estate na nagkakaroon ng mga ganitong problema. Yes, maraming salamat po, Ma'am Bien. Sa lahat po ng mga buyers natin, maging mapagmatsyag po tayo. Dapat basahin po talaga natin yung mga kontrata natin. Kasi minsan napapagod na po tayong basahin yon, especially kung maliliit na po yung letra. Pero po, dapat po nating malaman o dapat po nating remind ang ating self na pinaghirapan po natin yung pera natin. So dapat yung mga investment natin, dapat po pangalagaan at bantayan po natin. So sana po sa lahat ng mga buyers na may mga problema na mga ganito, huwag po kayong mahiya na tumawag or call po or mag-message lang po sa HSAC. Meron po kaming telephone number doon po sa central office namin. Ito po yung sa 0917-837-5380, or for those who are residing in Region 12 sa Sorsogon, ito po yung contact number ng office namin, 083-822-0630, or yung mobile po number namin na 0964-744-5997. O maaari po kayong mag-email. Kung mas gusto niyo pong mag-email, maaari po kayong mag-email sa info@hsac.gov.ph or visit our HSAC's FB page o yung website po namin na www.hsac.gov.ph.
Maraming salamat po, Ma'am Bel. Maraming salamat din, Attorney Nancy. Ayan, nakasama natin si Attorney Nancy Germay Encajes, Attorney 5, Head of Legal Division, Human Settlements and Adjudication Commission, Regional Adjudication Branch 12. Ayan, maraming salamat po, Attorney Nancy.